Wellman TV. Bobby Aguilar. Mga lods, wala kasi wifi kaya di ako maka-upload, pasaload niyo ako para palagi ako may upload. No. 097594266734. Kabanata 51. Natigilan si Stephen Hill, at tinapik niya ang kanyang tenga, na parang hindi makapaniwala na ang mga salitang ito ay lumalabas sa bibig ni Ray Walters. Ray Walters, anong pinagsasabi mo? Bago pa makapagsalita si Stephen Hill, nagmura muna si Gary Brown. Tumawa si Ray Walters, kumuha ng malapit na dumi at ibinato ito sa ulo ni Gary Brown. Ano ang halaga mo? Naglakas loob na sigawan ako. Pinandilatan ni Ray Walters si Gary Brown at nagmura. Ang mukha ng lahat ay naging pangit, at lahat sila ay nadama na may mali. Hindi ba napagdesisyonan na si Stephen Hill ang paboran? Pero kung titignan ang ugali ni Ray Walters kay Stephen, parang hindi naman. Sa maliit na ekspresyon, huminga ng malalim si Stephen Hill at sinabing, Ray Walters, aayusin ko ang score sa iyo mamaya. Paalisan mo na ang matandang Chinese na doktor na iyon. Ngumuso si Ray Walters at hindi pinansin si Stephen Hill. Nakangiti siyang lumapit kay Bobby Aguilar at sinabing, Mr. Aguilar, pinapatawag ka nila. Hindi man malakas ang boses ay umabot sa tenga ng lahat. Ray Walters, anong ibig mong sabihin? Hindi napigilan ni Gary Brown na sumigaw. Ilabas mo dito ang matandang doktor na inchik. Ano ang ginagawa mo para dalhin ang walang kwentang lalaking iyon? Oo, ginugulo mo ba kami? Ang oras natin ay mahalaga. Kaya mo bang sayangin? Ngumisi si Ray Walters, hindi ba gumagana ang utak mo, o hindi gumagana ang tenga mo? Si Mr. Aguilar ang matandang Chinese na doktor. Ganon ba kahirap intindihin? Paanong posible? Sigaw ni Gary Brown. Isang inutil na tao lang si Bobby Aguilar. Kailan pa siya naging matandang Chinese na doktor? What a joke. Ngumisi din si Sylvia Johnson. Biglang sumabog ang eksena. Malinaw na hindi naniniwala ang lahat na si Bobby Aguilar ang matandang doktor na Chino. Dahan-daang tumayo si Bobby Aguilar at humakbang papunta sa stage. Edward Green. Sigaw ni Bobby Aguilar. Yes, Mr. Aguilar, tumanggo kaagad si Edward Green. May hawak siyang sako at naglakad papunta sa gilid ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, itinapon niya ang sako sa lupa, at isa-isa, Soul Nourishment 1558. Tumilapon ang mga tabletas sa bag. Pagkatapos, itinapon niya ang sako sa lupa, at sunod-sunod na natapon ang Soul Nourishment pills sa bag. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa daan-daang Soul Nourishment pills sa lupa. Lahat ng naruroon ay hindi maiwasang mapabuntong hininga sa gulat. Ang bagamat ang Soul Nourishment pill ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa River City kamakailan, ito ay lubhang kakaunti. Maraming malalaking shot ang handang gumastos ng milyon-milyon para lang makabili ng isang tableta. Napakaraming Soul Nourishment pills, magkano ang halaga nito? Hey, nagdala ka ng isang tumpok ng ordinaryong pills at sinabi mong Soul Nourishment pills ang mga iyon. Ngumisi si Stephen Hill. Nang marinig ito, mabilis na nag-react ang lahat. Oo, paano natin malalaman kung Soul Nourishment pills talaga ito? Sino ba ang hindi nakakaalam na freeloader ka lang? Kailan ka pa naging Chinese na doktor? Suck, trying to scam us with Ray Walters. Sa River City, kami ang nanlaloko ng tao, hindi ikaw. Nang marinig ang mga komento ng mga tao, bahagyang naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar. Maya-maya lang, sumugod sa stage ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Bilis, pigilan mo siya. Agad na sigaw ni Ray Walters. Maghintay. Ikan-away ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay. Tumakbo ang matanda sa entablado at maingat na sinuri ang isa sa Soul Nourishment pills. Si Mr. Hansen po. May nakakilala sa matanda sa oras na ito. Si Mr. Hansen talaga, ang numero 1 tao sa Chinese medicine world ng River City. Hindi ko akalain na darating din si Mr. Hansen, tama lang, tulungan tayo ni Mr. Hansen na tingnan. Sabay-sabay na sigaw ng mga tao. Ang matandang tinutukoy bilang si Mr. Hansen ay maingat na pinagmasdan ang Soul Nourishment pill, lalo pang nasasabik,
maging ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Soul Nourishment Pill. Isa talaga itong Soul Nourishment Pill. Bulalas ni Mr. Hansen na may nanginginig na boses. Pagkatapos, nilingan niya si Bobby Aguilar, medyo nasasabik na sinabi, "Binata, ikaw ba talaga ang gumawa ng tabletang ito?" Magalang na tinulungan ni Bobby Aguilar si Mr. Hansen at sumagot, "Oo, Mr. Hansen, ang tabletang ito ay ako nga ang gumawa." Nang marinig ito, nang walang salita, lumuhad si Mr. Hansen sa lupa. Nakapag-aral ako ng Chinese medicine sa loob ng ilang dekada at hindi pa ako nakakita ng ganoong mahimalang tableta. Pakiusap, tanggapin mo ang aking pana. Tuwang-tuwang sabi ni Mr. Hansen. Si Bobby Aguilar, nang makita ito, ay nagmamadaling lumapit para tulungan si Mr. Hansen na tumayo. "Senyor, bumangon ka na dali. Hindi ko na kaya." Medyo kinakabahang sabi ni Bobby Aguilar. Umiling si Mr. Hansen at sinabing, "Hindi tinutukoy ng edad ang lahat. Dahil nahihigitan mo ang kakayahan ko, kwalipikado kang tanggapin ang busog ko." Nang marinig ito, napuno ng paghanga si Bobby Aguilar kay Mr. Hansen. Sa panahon ngayon, napakaraming tao ang umaasa sa kanilang edad para mangibabaw sa iba. Bihira ang mga taong may mindset ni Mr. Hansen. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa mga tao sa ibaba ng entablado sa pagkagulat at pagkatulala. Kahit si Mr. Hansen ang nagsabi niyan, dapat totoo ang Soul Nourishment Pill. May ulong. Hindi ko inaasahan na si Bobby Aguilar ang matandang Chinese na doktor. Napakabata ngunit napakahusay, hindi nakakagulat na siya ay pinapaboran ng pamilya Taylor. "Mr. Aguilar, maaari mo bang ibenta sa akin ang recipe para sa Soul Nourishment Pill? I'm willing to offer 10 million. May unang nag-react. "Handa akong mag-alok ng 100 milyon. I'm willing to pay for an agency right." Sunod-sunod na sigaw ng mga negosyante sa ibaba ng stage. Ang mukha ni Stephen Hill ay naging sobrang pangit, at ang mga maaaring humingi ng pabor sa pamilya Hill ay napuno ng matinding panghihinayang. Kabanata 52. Lalo na si Joachim Miller. Ito ay sa ilalim ng kanyang pamumuno na ang lahat ay nagpunta upang libakin si Bobby Aguilar. Tumingin si Bobby Aguilar sa karamihan ng mga negosyante sa ibaba ng entablado at dahan-daang sinabi, "Wala akong formula, ngunit maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng mga karapatan sa ahensya, at kukuha ako ng 10%. Nang marinig ito, agad na natuwa ang mga tao. Ang pagkuha lamang ng 10%, ito ay halos tulad ng pagbibigay nito sa kanila ng libre. Gayunpaman, may kondisyon ako. Sa puntong ito, biglang nagsalita si Bobby Aguilar. Malamig siyang tumingin kay Benjamin Hill at sinabing, "Walang sinuman ang maaaring makipagtulungan sa pamilya ng Hill, at lahat ng mga presyo ay dapat magkaisa. Kung hindi, ang kanilang mga karapatan sa ahensya ay babawiin." Ang diskarte ni Bobby Aguilar ay halatang pinupuntirya ang pamilya Hill. Kapag pinag-isa ang mga presyo, hindi na makakabili si Stephen Hill sa iba. Malamig na tiningnan ni Stephen Hill si Bobby Aguilar, at biglang hinampas ang mesa at pinagalitan, "Bobby Aguilar, sa tingin mo kaya mo akong ipaglaban sa bastos na Soul Nourishment Pill na ito? Sinasabi ko sa iyo, imposible. Posible o hindi, wala sa iyo." Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Tinitigan ni Stephen Hill si Bobby Aguilar na may mabangis na tono, "We'll see." Ibinaba ang mga salitang ito, tumalikod si Stephen Hill at umalis. Si Joachim Miller sa gilid ay hindi naiwasang makaramdam ng awkward. Kinapalan niya ang mukha niya at naglakad palapit kay Bobby Aguilar, nakangiting nahihiyang, "Mr. Aguilar, ay. Nagbibiro lang ako kanina, you don't mind, do you?" Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar, ikanaway ang kanyang kamay, at sinabing, "Ray Walters, ilabas mo siya para sa akin." "Oo, Mr. Aguilar." Nagmamadaling tumawag si Ray Walters ng ilang tao at direktang itinapon palabas ng pinto si Joachim Miller. Sina Sylvia Johnson at Gary Brown ay hindi nang ahas na manatili pa at mabilis na umalis sa isang grand mansion. Kailan pa natuto ang basurang ito ng tradisyonal na gamot? Pagkaalis ng isang grand mansion, hindi napigilan ni Sylvia Johnson na umungol ng mahina.
Siya at si Bobby Aguilar ay nagsama sa buong 3 taon, ngunit sa loob ng 3 taon na ito, si Bobby Aguilar ay naglalaba at nagluluto lamang, wala nang iba. Namumula ang mukha ni Gary Brown, at hindi siya umimik. Nang matapos ito, magkasamang pumunta sina Bobby Aguilar at Mr. Hansen sa backstage. Elder Hansen, ito ang formula para sa Soul Nourishment Pill. Napakabukas palad ni Bobby Aguilar, direktang ibinigay ang formula para sa Soul Nourishment Pill kay Elder Hansen. Sa buhay ko, hindi ko akalain na makakakita ako ng ganitong misteryosong formula. I'm content to die. Hinawakan ni Elder Hansen ang formula, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Sa puntong ito, biglang tumingin si Elder Hansen kay Bobby Aguilar at sinabing, "Binata, kung gusto mo, maaari kong ganapin ang Soul Nourishment Pill para sa iyo." Natigilan si Bobby Aguilar at pagkatapos ay tuwang-tuwa, "Elder Hansen, seryoso ka ba?" "Talaga. Basta may tiwala ka sa akin." Seryosong sabi ni Elder Hansen. "Ang galing." Puno ng pananabik ang tono ni Bobby Aguilar. Sa tulong ni Elder Hansen, makakapagbakante si Bobby Aguilar ng maraming oras. At si Elder Hansen ay may maraming apprentice sa ilalim niya, na lahat ay makakapagpino ng Soul Nourishment Pill para kay Bobby Aguilar mamaya. Nagtama ang dalawa at masayang nag-usap. Sa pamamagitan ng kanilang pagpapalitan, naramdaman ni Bobby Aguilar na si Elder Hansen ay isang panatiko sa gamot na inilalay ang kanyang buhay sa pagpipino ng mga tabletas. "Sayang kulang lang ang talent ko, at sa River City lang ako mabubuhay habang buhay." Bahagyang napabuntong hininga si Elder Hansen. Pagkatapos, iniba niya ang usapan, tumingin kay Bobby Aguilar at sinabing, "Young man, with your talent, you shouldn't stay in River City. At least you should go to the Traditional Medicine Conference and get a ranking to prove yourself." Kumperensya ng tradisyonal na medisina. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, hindi masyadong naiintindihan, ano iyon? Ang mga bagong kabanata sa novel ay naipublish sa. Nagulat si Elder Hansen, "Hindi mo alam." Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar, nahiya, "Elder Hansen, bihira akong lumabas, kaya wala akong masyadong alam sa mga bagay na ito." Nang marinig ito, agad na ipinaliwanag ni Elder Hansen, ang Traditional Medicine Conference ay isang kompetisyon na ginaganap sa ating bansa para sa mga tradisyonal na gamot. Ito ay ginaganap 2 beses sa isang taon sa karaniwan. Kung makakakuha ka ng ranggo, maaari kang makatanggap ng medicinal herb bilang gantimpala. Noong nakaraang taon, ang unang premyo sa Chuzzel ay sinasabing 100 taong gulang na hari ng medisina. Nang marinig ito, agad na tumayo si Bobby Aguilar. "Elder Hansen, nagsasabi ka ba ng totoo?" Hindi maitago ni Bobby Aguilar ang kanyang pananabik. Ang 100 taong gulang na hari ng medisina ay sapat na para kay Bobby Aguilar na pinupuno ang 10 chi gathering pills. Sa oras na iyon, ang kanyang lakas ay tataas. Tumango si Elder Hansen, "Siyempre totoo." Sa puntong ito, medyo nanghihinayang sinabi ni Elder Hansen, "Ilang beses na akong sumali, ngunit hindi pa ako nakakapanalo ng ranggo para sa River City. Akala ko wala ng pag-asa ang ating River City, ngunit kung sasali ka, tiyak na magdadala ka ng kaluwalhatian sa ating tradisyonal na komunidad ng gamot." Kabanata 53. Hindi masabi ang pananabik ni Bobby Aguilar. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Elder Hansen at sinabing, "Elder Hansen, makatitiyak ka, siguradong mananalo ako sa unang pwesto sa Chuzzel." Si Bobby Aguilar ay may hindi mabilang na mga race eta sa kanyang mga kamay. Bagamat hindi pa siya makakagawa ng mga pills gamit ang mga race eta na ito, hindi ito magiging problema hanggat gumawa siya ng kaunting pag-unlad sa kanyang mga kasanayan. "Kapag nasaksihan ko ang River City na nanalo sa unang pwesto sa Traditional Medicine Conference sa buhay ko, maaari din akong pumanaw ng walang pagsisisi," hindi napigilan ni Elder Hansen na mapabuntong hininga. Sa pamamagitan ng pag-uusap, nalaman ni Bobby na ang susunod na Traditional Medicine Conference ay gaganapin sa 1 buwan. Para sa seguro, dapat pahusayin ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kasanayan sa pinakamabilis na panahon sa loob ng 1 buwan upang matiyak na matagumpay niyang magagawa ang mga pills.
Sa sandaling ito, hindi makapaghintay si Bobby Aguilar na pagbutihin ang kanyang kapangyarihan. Dahil napakalinaw niya sa kanyang puso, masyadong perpekto si Emily Taylor. Hindi kailanman mapapantayan ng isang ordinaryong tao ang gayong babae. Dahil pinili ni Emily Taylor na magtiwala kay Bobby Aguilar, tiyak na hindi niya pababayaan si Emily Taylor. Emily, hindi kita bibigwin, kinuyam ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamao, kumikinang ang kanyang mga mata. Pamilya ng Hill. Namumula sa galit ang mukha ni Stephen Hill. Talagang naglakas loob ang mababang buhay na iyon na paglaruan ako. Tinanggal ni Stephen Hill ang florera sa mesa gamit ang isang kamay. Tay, anong nangyari? Nalilitong tanong ni Benjamin Hill, nakalalabas lang sa ospital. Malamig na ngumuso si Stephen Hill, sumimangot, shut up. Lahat ng ito ay dahil sa gulo na ginawa mo. Si Benjamin Hill ay medyo nagkamali at sinabing, ano ang kinalaman nito sa akin? Sa oras na ito, lumapit si Gary Brown na may nakakalokong ngiti at insinuatingly said, Boss Hill, in my opinion, just get rid of this Bobby Aguilar for good. Shut up with your stupid ideas. Sinipa ni Stephen Hill ang likuran ni Gary Brown. Kung papatayin natin si Bobby Aguilar and Emily Taylor comes to endorse, what then? Are you going to take responsibility? Inilabas ni Stephen Hill ang lahat ng kanyang galit kay Gary Brown. Nagtatampo si Gary Brown na tumabi, bagamat hindi siya masaya, hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Malamig na bumantong hininga si Stephen Hill at sinabing, ang aming pamilya ng Hill ay may daan-daang produkto at higit sa 10 eksperto, gusto kong makita kung ano ang magagawa ng munting soul nourishment pill. Kinabukasan, maagang bumangon si Bobby Aguilar at naghanda na pumunta sa morning market para bumili ng isang batch ng mga halamang gamot. Mula nang lumitaw si Benjamin Hill, si Bobby Aguilar ay nakakaramdam ng matinding krisis. Isang Benjamin Hill lang ay sapat na para sumakit ang ulo ni Bobby Aguilar, paano naman ang capital city, ang nangungunang metropolis? Ang isang perpektong batang babae tulad ni Emily Taylor ay talagang hindi magkukulang ng manliligaw, at ang mga humahabol sa kanya ay tiyak na hindi mga ordinaryong tao. Hindi nang ahas si Bobby Aguilar na mag-aksaya ng isang segundo. Tinawagan niya si Ray Walters at sabay na sumugod sa morning market. Ang market sa umaga sa River City ay matatagpuan sa Market Street. Tuwing umaga, mayroong hindi mabilang na maliliit na mga ngalakal na naglalagay ng mga kwadre sa kalye. Bukod sa mga gulay, karne, at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan, mayroon ding ilang nagbebenta ng halamang gamot mula sa gilid ng bundok na narito upang magtayo ng mga stall. Mr. Aguilar, kanina pa ako nandito at walang kwenta. Pagkababa ng sasakyan, bumulong si Ray Walters sa gilid. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, siguro dahil hindi mo makikilala ang tunay na mga gamit. Pinunasan ni Ray Walters ang kanyang ilong at nag-aatubili na umamin, hindi ko talaga kaya, ngunit ipinanganak ako sa kalyeng ito, at napakaraming manloloko dito. Walang ibang sinabi si Bobby Aguilar, ngunit nagsimulang tumingin sa paligid ng kalye. Tulad ng sinabi ni Ray Walters, karamihan sa mga nagbebenta ng damo dito ay mga pandaraya. Nilakad na ni Bobby Aguilar ang halos buong kalye at hindi man lang nakakita ng kahit isang piraso ng ligaw na damo. Sa sandaling ito, biglang napansin ni Bobby Aguilar ang isang maliit na vendor sa huling hanay. Mayroong lahat ng uri ng mga bagay sa harap ng maliit na stand ng vendor. Halos lahat ng mga ito ay artificially cultivated herbs. Ang nag-iisang Angelica Doyerica ang nakakuha ng mata ni Bobby Aguilar. Sa kanila, mayroong isang halos lantang Angelica Doyerica, na nagpapalabas ng masaganang aroma ng panggamot. Nang makita ang Angelica Doyerica na ito, agad na nagliwanag ang mga mata ni Bobby Aguilar. Nagmamadali siyang naglakad, casual na dumampot ng halamang gamot, at magalang na nagtanong, Sir, magkano itong Angelica Doyerica? Napatingin ang may-ari ng stall at sinabing, 30,000. Fuck you. Are you fucking robbing? Believe it or not, dudurugin ko yang stall mo. Tinuro ni Ray Walters ang ilong ng may-ari ng stall at nagmura. Pinandilatan ng may-ari ng stall si Ray Walters at sinabing, bumili ka kung kaya mo,
mag-fuck off kung hindi mo kaya, kawawang bastard, laging nagkakagulo. You damn. Nagtaas ng mangga si Ray Walters at akmang susuntukan. Mabilis siyang pinigilan ni Bobby Aguilar, umiling-iling na nakangiti. 30,000, it is. Ako na ang kukuha. Nakangiting sabi ni Bobby Aguilar. Nang marinig ito ng may-ari ng stall, agad na nagbago ang kanyang saloobin, mabilis na umupo at sinabi, "Oh, boss, mabuti ang mata mo. Iimpake ko ito para sa iyo." Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa sa biglang pagbabago ng ugali ng may-ari ng stall. Umiling siya sabay ngiti, saka tumingin kay Ray Walters. Mabilis na naglabas si Ray Walters ng 30,000 mula sa kanyang bag at inihagis ito sa may-ari ng stall, bumulong-bulong, kung hindi dahil sa magandang ugali ni Mr. Aguilar, nahuli na kita. Nang kukunin na sana ni Bobby Aguilar ang Angelica Doyerica, isang kamay ang unang inabot at hinawakan ito. "Boss, gusto ko itong Angelica Doyerica." Ang tagapagsalita ay isang batang babae na maganda ang suot. 17 o 18 taong gulang ang batang babae, magaan ang pagkakaayos, at may tatak mula sa ulo hanggang paa, na nagpapakita ng kanyang hindi pangkaraniwang katayuan. Iminungkahi pa ng mga kasama niyang bodyguard na mayaman siya. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at sinabing magalang hanggat maaari, "Miss, una kong nakita itong Angelica Doyerica at binayaran ko na. I don't give a damn, nasa kamay ko, akin na." Mayabang na sabi ng dalaga. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at medyo malungkot na sinabi, "Miss, one has to be reasonable. Sinong nagsasalita dahilan sa iyo? Sabi ko naman sa iyo, kung titignan ko, akin na." Napabalikwas ang dalaga. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar, humakbang siya at sinabing, "Mas mabuting ibigay mo sa akin ng tahimik si Angelica Doyerica, o huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. You, sinusubukan mo ba akong takutin? Alam mo ba kung sino ako?" Ngumisi ang dalaga. Bago pa makapagsalita si Alan, mayabang na sinabi ng dalaga, "Alan, sabihin mo agad sa kanya kung sino ako." Get 18 minuto pasado alas 11. Gamulong siya. "I don't care who you are, we need to be reasonable." Malamig ang boses ni Bobby Aguilar. "Miss Connor, anong ginagawa mo dito?" Kaya lang, biglang bumulalas ang bodyguard ni Ray Walters na si Alan. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, tumingin siya kay Alan at sinabing, "You know her." Bago pa makapagsalita si Alan, mayabang na sinabi ng dalaga, "Alan, sabihin mo sa kanya kung sino ako dali. Paalisin mo siya." Medyo awkward na sabi ni Alan, "Mr. Aguilar, anak siya ng master ko na si Nola O'Connor. Ang iyong guro." Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, yung nagngangalang Thomas O'Connor. "Oo." Tumango si Alan. Isang hakbang pasulong si Nola O'Connor at ngumuso, "Ngayon alam mo na kung sino ako, hindi ba? Umalis ka na sa paningin ko, kung hindi, babawiin ko ang iyong mga paa." Tumingin si Bobby Aguilar kay Nola O'Connor, at hindi maiwasang mapangiti, "Wala akong pakialam kung sino ka, akin na itong Angelica Doyerica." Isang bakas ng galit ang agad na bumungad sa mukha ni Nola O'Connor, napabulalas siya, "Ang ama ko ay si Thomas O'Connor. Ang pinakamalakas na tao sa River City. Kahit na siya ang Diyos, hindi ito gagana." Pagkatapos sabihin ito, ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, at si Angelica Doyerica ay nasa kamay niya sa isang iglap. "Ikaw." Nanginginig sa galit si Nola O'Connor. Tinuro niya si Bobby Aguilar, at nag-utos, "Ibigay mo agad sa akin si Angelica Doyerica." "Hindi." Walang ekspresyong sabi ni Bobby Aguilar. "Ikaw. Nililigawan mo si kamatayan." Sigaw ni Nola O'Connor, at ang kanyang maliit na kamao ay umindayog kay Bobby Aguilar. Mabilis na humakbang si Alan para pigilan si Nola O'Connor, at awkward na sinabi, "Miss Connor, umalis ka na." Si Mr. Aguilar ang unang nakakita nitong Angelica Doyerica. Nang marinig ang mga salita ni Alan, mas nagalit si Nola O'Connor. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Alan sa mukha, at galit na sinabi, "Ikaw ay walang utang na loob, bakit hindi mo ibalik ang gamit ko?" Kabanata 54.
Tiniis ni Alan ang isang sampal mula kay Nola O'Connor nang hindi nagsasalita, ngunit mahigpit pa rin ang pagkakahawak ng kamay nito sa kanyang palso. Hindi makawala si Nola, kaya galit na binalik niya ang tingin sa bodyguard niya. Ronan Russell, bugbugin mo siya para sa akin. Sigaw ni Nola. Humakbang pasulong ang lalaking tinatawag na Ronan at hinampas ang palso ni Alan. Sa isang na tunog, ang palso ni Alan ay nakaramdam ng matinding sakit, at ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang bumitaw. Alan, so, pagkatapos mong sundan si Ray Walters, hindi mo nga alam ang sarili mong apelyido, ha? Ngumisi si Ronan. Medyo hindi magandang tingnan ang mukha ni Alan, at pinilit niyang ngumiti ng mapait. Senior brother, totoo na mali si Miss O'Connor dito. Wala akong pakialam kung sino ang tama at kung sino ang mali, inutusan ako ni Master na protektahan siya. Malamig na sanggal ni Ronan. Stop wasting time, bugbugin mo siya para sa akin. Si Nola, tulad ng isang galit na leon, ay patuloy na sumisigaw at sumisigaw. Lalong nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar. Malamig niyang tinignan si Nola at sinabing, "You're so young, yet so arrogant. Paano ka pinaaral ng mga magulang mo? Naglakas loob ka bang magsalita tungkol sa mga magulang ko?" Nanlaki ang mga mata ni Nola. Ronan Russell, bugbugin mo siya para sa akin. Tinadya ka ni Nola ang kanyang paa, galit na sabi. Si Ronan ay humakbang pasulong, pinalaki si Bobby Aguilar, at walang pakialam na nagsalita. "Bata, bilasan mo at ibalik ang Angelica Dierica sa ating miss," pagkatapos ay yumuko at humingi ng tawad sa kanya, "at maaari kitang iligtas." Bobby scoffed, "Kwalipikado ka ba para dyan?" Nagbago ang mukha ni Ronan, at agad siyang sumigaw, "Mukhang naghahanap ka ng kamatayan." Nang matapos siyang magsalita ay itinutok ni Ronan ang kanyang kamao kay Bobby. Masasabing mas makapangyarihan nga si Ronan kaysa kay Alan, pero kung hindi man lang niya matalo si Edward Green, paano siya magiging katapat ni Bobby? Nang hindi tumitingin, sinipa ni Bobby ang ibabang tiyan ni Ronan. Bago pa man matamaan ang kamao ni Ronan si Bobby, ang kanyang katawan ay whooshed, at lumipad palabas, marahas na bumagsak sa lupa. Bumulwak ang sariwang dugo. Nang makita ang eksenang ito, hindi nakaramdam ng pagsisisi si Nola, ngunit kinuyam niya ang kanyang kamao at humarap kay Bobby. "Tapos ka na, ang lakas ng loob mong guluhin ako, siguradong bugbugin ka ng tatay ko hanggang mamatay." Ginamit ni Nola ang parehong mga kamao at paa, patuloy na umaatake kay Bobby. Lalong naiinip si Bobby. Parang gusto niyang patumbahin ng sampal ang masungit na babaeng ito. Gayunpaman, si Bobby, na tradisyonal na pinag-aralan mula pagkabata, ay hindi nakayanan na manakit ng babae. Buti na lang at agad na hinayla ni Alan si Nola. Si Nola, marahil ay pagod sa paghagupit, ay tumayo sa di kalayuan at itinuro si Bobby, at sinabing, "Maghintay ka, tiyak na hindi ka patatawarin ng tatay ko." Hindi na nag-aksaya si Bobby ng mga salita sa kanya, at hindi na lang siya pinansin. Pagkasakay sa kotse, hindi naiwasang makonsensya si Alan, at sinabing, "Mr. Aguilar, sorry talaga." Kinaway-kaway ni Bobby ang kanyang kamay, "Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Sa kabilang banda, medyo nagdududa ako sa iyong Panginoon. Deserving ba talaga siya sa kanyang reputasyon, nagpalaki ng ganoong anak? Tao mismo." Nang marinig ito, mabilis na ipinaliwanag ni Alan, "Ang aking Panginoon ay talagang isang mabuting tao. Kaya lang, ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng paligsahan sa martial arts sa isang tao at nauwi sa isang kaaway na pumatay sa aking may bahay. Kaya, palagi siyang nagkasala kay Nola at nagmahal sa kanya ng sobra." Nang marinig ito, hindi na nagkomento si Bobby. Pinabalik ni Ray Walters si Bobby sa Longview Community. Bago umalis, iginiit ni Alan, "Mr. Aguilar, makatiyak ka, tiyak na ipapaliwanag ko ang buong kwento sa aking Panginoon." Tumango si Bobby. Wala talaga siyang pakialam. Kung si Thomas O'Connor ay maglakas loob na pumunta sa kanyang pintuan, hindi utol si Bobby na turuan siya ng leksyon. Pagkaalis ni Ray, hindi na hinintay ni Bobby na ilabas ang Angelica Dierica. Bagamat hindi maganda ang hitsura ng Angelica,
mayaman ang halimuyak nito sa gamot. Matapos ang isang magaspang na pagtatansya, ang Angelica na ito ay halos 10 taong gulang, na ginagawa itong ang pinakalumang damong nakita ni Bobby. Hindi nag-aksaya ng oras si Bobby, naghahanda na pinuhin ang chi gathering pill gamit ang Angelica Diuretica. Para sa mga nasa chi refining stage, ang chi gathering pill ay isang mahalagang kayamanan, na kayang tumagos sa isang yugto sa pamamagitan lamang ng isang tableta. Ang Angelica Diuretica na ito ay dapat na makapagpino ng isang chi gathering pill, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Pagkatapos, hiniwa ni Bobby ang Angelica Diuretica at inilagay sa sand pot. 19 minuto pasado alas 11. Dahil hindi pa nagagawa ni Bobby ang espiritual na apoy, kailangan niyang umasa sa natural na apoy. Sa sand pot, itinaas ni Bobby ang kanyang mga daliri at itinurok ang chi dito, gamit ang kanyang chi bilang gabay upang pinuhin ang chi gathering pill. Makalipas ang mahigit 2 oras, halos maubos na ang chi sa katawan ni Bobby. Sa wakas, sa isang malakas na boom, ang sandpot ay biglang nabasag. Ang 2 pildores na kasing laki ng mani ay nakahiga sa gitna ng mga tipak ng buhangin. Talagang pinino ko silang dalawa. Sa pagtingin sa 2 chi gathering pills, labis na nasasabik si Bobby. Akala niya isa lang ang kaya niyang pinuhin, pero sa hindi inaasahan, 2 ang nakuha niya sa huli. Ito ay lubos na lumampas sa tansya ni Bobby. Ang 1 taong gulang na pill lamang ay maaaring ganapin ang 2 chi gathering pills. Paano kung 20, 30, o kahit 100 taon? Ilan kaya iyon? Habang iniisip ito ni Bobby, mas lalo siyang nasasabik. Hanggat mayroon siyang sapat na mga halamang gamot, hindi magiging mahirap ang pag-abot sa foundation establishment stage. Pagkatapos noon, hindi na nag-aksaya ng oras si Bobby at nagpadala ng nilunok ang 2 chi gathering pills. Pamilya O'Connor. Bilang numero 1 eksperto sa River City, kilala si Thomas O'Connor sa buong River City. Maraming mayayamang binata ang lalapit sa kanya bilang mga disipulo, kaya mas lumakas ang kanyang mga koneksyon. Dad, wala akong pakialam, dapat turuan mo siya ng leksyon kahit anong mangyari. Tinadyakan ni Nola O'Connor ang kanyang paa, galit na nakatingin sa kanyang ama. Naramdaman ni Thomas ang pananakit ng ulo at sinabing, nagdulot ka na naman ba ng gulo? Sa ngayon, nagayos ng kompetisyon ang O'Connor Family Martial Arts School at Gutierrez Family Martial Arts School. Bagamat ito ay isang friendly match sa pagitan ng mga alagad, ito ay sumasalamin pa rin sa lakas ng isang martial arts school. Maraming disipulo si Thomas, ngunit ang sabi-sabi ay nag-imbita ng pamilya Gutierrez ng isang makapangyarihang katulong, kaya nag-alala si Thomas sa laban. Kung matalo sila, maaaring bumagsak ang reputasyon ng O'Connor Family Martial Arts School. Para sa O'Connor family, ito ay walang alinlangan na isang sakuna. It's not my fault. Siya ang dumating na naghahanap ng gulo. Galit na reklamo ni Nola. Tumingin si Thomas kay Ronan Russell sa tabi niya at mariing sinabi, anong nangyari? Hindi ba't hiniling kong protektahan mo si Bailey? Humingi ng paumanhin si Ronan, Master, may alam ang lalaking iyon sa martial arts, hindi ako kalaban niya. Walang kwenta kang basura, isang sipa lang natamba ka. Hindi napigilan ni Nola na magmura ng mapang-asar. Nang marinig ito, nagulat si Thomas at nagsabi, mayroon bang ganoong kasanayang tao sa River City? Si Ronan ang kanyang pinakanamumukod tanging disipulo. Para ma-knockout sa isang sipa lang. Walang ganang sinabi ni Ronan, Master, ito po. Kasalanan ko kung bakit minamaliit siya. Ang walang kwentang tao ay laging walang kwenta, huwag ka nang magpaliwanag pa. Nag-cross arm si Nola at hindi nasisiyahang sinabi. Ngunit si Thomas ay nag-iisip na ng ibang ideya. Kung maaanyayahan niya ang taong iyon na tumulong, hindi ba madaling malutas ang problema ng pamilya O'Connor? Gayunpaman, napabuntong hininga si Thomas. Ang kanyang anak na babae ay nasaktan ng tao, kaya paano sila makakatulong? Tsaka tinulungan ni Alan yung lalaki. Sa sandaling ito, galit na sabi ni Nola. Nang marinig ito, biglang natuwa si Thomas at sinabing, ibig mong sabihin. Kilala siya ni Alan. Oo, tinulungan pa siya.
Dad, dapat turuan mo ng leksyon si Alan. Galit na sabi ni Nola. Biglang natuwa si Thomas, at tumawa siya ng malakas, mukhang tinutulungan ng langit ang pamilya natin. Bilisan mo, tawagan mo si Alan. Sige, tatawagan ko siya at tuturuan ko siya ng leksyon. Naisip ni Nola na tutulungan siya ni Thomas na makaganti, kaya tuwang-tuwa siyang sumigaw. Kabanata 55. Dragon Rising Community. Buong gabing walang tulog si Bobby Aguilar. Pagkatapos lunukan ng gathering pills, ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na lumawak sa loob ng kanyang dantian. Kinailangan ng isang buong gabi para tuluyang matuno ang espiritual na enerhiya ng dalawang chi gathering pills. Alas 9 ng umaga. Namula ang mga mata ni Bobby Aguilar. Ang kanyang panloob na enerhiya ay tumaas ng malaki, at maging ang kanyang kaisipan ay bahagyang nagbago. Ang paglilinang ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas kundi pati na rin sa kaisipan. Sinasabi na ang mga tunay na makapangyarihang magsasaka ng lupa ay tatalikuran pa nga ang kanilang 7 emosyon at 6 na pagnanasa. Bagamat nagsisimula pa lang si Bobby sa kanyang paglalakbay sa paglilinang, ang kanyang kaisipan ay sumailalim sa isang makabuluhang pagbabago mula sa dati. Parang, lalong naging matatag ang puso niya. 5th layer chi refining stage, direktang tumalo ng 2 level, hindi mapigilan ni Bobby na isipin ang sarili. Naramdaman niya ang masaganang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan at hindi niya maiwasang mapangiti. Foundation Establishment Stage, malapit lang. Sa sandaling ito, biglang dumating si Alan sa Dragon Rising Community. Mr. Aguilar, pagkakita kay Alan, tila may nahulaan si Bobby. Ano, ang iyong master ay naghahanap upang hamanin ako? Medyo walang pakialam ang tono ni Bobby. Nagmamadaling umiling si Alan at sinabing, hindi, narinig ng aking Panginoon ang tungkol sa bagay na ito at espesyal na nag-ayos ng hapunan upang humingi ng tawad. Oh, medyo nagulat ito kay Bobby. Ang Thomas O'Connor na ito ay napakagalang. Paanong naging masungit at mayabang ang kanyang anak? Naghanda din ang aking amo ng isang 10 taong gulang na ginseng para sa iyo, patuloy ni Alan. Pagkatapos magsalita, may kinuha siyang gift box sa sasakyan. Na-update mula Nob Elbon. Si Om. Binuksan ni Bobby ang kahon ng regalo at, sa katunayan, naglalaman ito ng isang 10 taong gulang na ginseng. Dahil dito, medyo napahiya si Bobby. Masyadong magalang ang Thomas O'Connor na ito. Sige, kailan? Hindi naman makatanggi si Bobby dahil sa pagiging magalang. Sabi ni Alan, ngayong alas 7, pupunta ako para sunduin ka. Sige. Tumango si Bobby bilang pagsang-ayon. Estate ng pamilya Taylor. Sa panahong ito, bagamat hindi pa lumalabas si Emily Taylor, binabantayan niyang mabuti ang lahat ng nangyayari sa River City. May hawak siyang soul nourishment pill sa kanyang kamay, nakangiti at sinabing, ang tabletang ito ay sapat na para durugan ang pamilya ng Hill. Hindi naiwasang sabihin ng sekretarya, Miss, masyado mong minamaliit ang pamilya Hill. Hindi naman sa minamaliit ko ang pamilya Hill. Umiling si Emily. Laking gulat niya sa hydrating pill na ibinigay ni Bobby sa kanya noong huling pagkakataon. Matapos itong kunin, naramdaman ni Emily na ang kanyang balat ay naging mas maislan at walang kapintasan kaysa dati. Kahit sa capital city, si Emily ay hindi pa nakakita ng ganoong gamot. Nga pala, ilabas mo lahat ng bodyguard sa tabi ko at protektahan mong mabuti ang kaligtasan ni Bobby Aguilar, biglang sabi ni Emily ng sandaling iyon. Nagulat ang sekretarya at naguguluhan na sinabi, may nagtatangkang saktan si Bobby Aguilar. Bahagyang ngumiti si Emily Taylor at sinabing, maaaring lumundag ang isang nababagabag na aso sa isang pader. Hindi namin alam kung ano ang maaaring mangyari sa sandaling gumuho ang pamilya ni Hill. At ikaw naman? Nag-aalalang tanong ng sekretarya. Ngunit sa sandaling nagtanong siya, napagtanto ng sekretarya kung gaano hindi kailangan ang tanong. Kung may mangyari kay Emily Taylor, malamang na ipapataw ang kanyang ama na si Mike Taylor sa buong River City sa lupa. Pagkatapos, ipinadala ng sekretarya ang mga bodyguard na responsable sa pagprotekta kay Emily ng palihim na gaya ng itinuro niya. Gabi.
Sinundan ni Bobby Aguilar si Alan at dumating sa pamilyang O'Connor sa isang oras. Ang pamilyang O'Connor ay naghanda ng isang piging sa looban ng maaga, naghihintay sa pagdating ni Bobby Aguilar. "Dad, what do you mean? He bullied your daughter, and you still invite him to dinner and give him gifts?" Galit na sabi ni Nola O'Connor. "At paano naman ang ginseng na iyon? Para saan mo ito binibigay sa kanya? Napakamahal nito, deserve ba niya ito?" Malungkot na nagpatuloy si Nola O'Connor. Nang makita ang kanyang reaksyon, walang magawa si Thomas O'Connor. "Anak, kailangan natin ng tulong niya para sa isang bagay, wala akong pagpipilian. So pinapalo lang ako ng wala lang," sabi ni Nola O'Connor na may malamig na mukha. Napaisip sandali si Thomas O'Connor at sinabing, "Paano ito, pagkatapos niya tayong tulungan, tuturuan kita ng leksyon, okay? Well, you better keep your word." Sa wakas ay gamaan ng kaunti si Nola O'Connor. Tumango si Thomas O'Connor, "Okay, definitely." Hindi nagtagal, dumating sina Bobby Aguilar at Alan sa pamilyang O'Connor. Nang makita si Bobby Aguilar, nagmamadaling naglakad si Thomas O'Connor, binati siya, at sinabing, "Mr. Aguilar, nandito ka na sa wakas." Nakaharap sa magalang na si Thomas O'Connor, magalang ding sinabi ni Bobby Aguilar, "Mr. O'Connor, masyado kang magalang. Bilasan mo, maupo ka." Masigasig na inakay ni Thomas O'Connor si Bobby Aguilar sa hapagkainan at naupo. Pinandilatan ni Nola O'Connor si Bobby Aguilar at inihampas ang kanyang chopsticks at bowl sa mesa. "Nawawalan ako ng gana kapag nakikita ko ang ilang tao," sabi ni Nola O'Connor na may kakaibang tono. "Mr. Aguilar, I'm sorry, my daughter has been spoiled by me, don't mind her." Nakangiting sabi ni Thomas O'Connor. Ngumiti si Bobby Aguilar, "I don't mind." Bagamat sinabi niya iyon, malinaw na naramdaman ni Bobby Aguilar na walang intensyon si Thomas O'Connor na sawayin si Nola O'Connor. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak at 5 kurso ng pinggan. "Mr. Aguilar, actually, iniimbitahan kita dito para humingi ng pabor." Nakangiting sabi ni Thomas O'Connor. Nang marinig ito, biglang natauhan si Bobby Aguilar. Hindi nakakagulat na si Thomas O'Connor ay napakagalang. Kailangan pala niya ng pabor. "Dahil tinanggap ko na ang regalo ni Mr. O'Connor, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo." Tumango si Bobby Aguilar. Mabilis na ikinwento ni Thomas O'Connor ang sitwasyon kay Bobby Aguilar. Matapos marinig ito, seryosong nagtanong si Bobby Aguilar, "Mr. O'Connor, bakit hindi ka sumasali sa sarili mo?" Bago pa makapagsalita si Thomas O'Connor, ngumisi si Nola O'Connor, "May problema ka ba alas 11:20? Sa iyong pangunawa. Kompetisyon ito sa pagitan ng mga disipulo, hindi makakasali ang tatay ko, o hindi kita kakailanganin." Hindi pinansin ni Bobby Aguilar si Nola O'Connor, nag-isip sandali, at sinabing, "Okay, sumasang-ayon ako." Dahil nakatanggap siya ng regalo ng isang tao, hindi ito matatanggap ni Bobby Aguilar ng walang bayad. "Maraming salamat." Itinaas ni Thomas O'Connor ang kanyang wine glass at nakangiting sinabi, "Tito O'Connor." Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa labas. Paglingon ko, nakatayo sa may pinto ang isang binatilyo na nasa 20s. Matangkad at gwapo ang binata na ito, tila isang gwapong lalaki sa isang telenovela. Nang makita ang binatang ito, tuwang-tuwang bumangon si Nola O'Connor at tumakbo. "Luca, paano ka nandito?" Tumalon si Nola O'Connor sa mga bisig ng binata. Nakangiting sabi ng binata, na tinatawag na Luca, "Narinig ko na malapit nang makipagkompetensya si Uncle O'Connor sa pamilya Gutierrez, kaya hiniling ako ng tatay ko na pumunta at tulungan si Uncle O'Connor." Nang marinig ito, mabilis na tumayo si Thomas O'Connor at nakangiting sinabi, "Luca, talagang pinahahalagahan ko ang iyong pagiging maalalahanin, ngunit ang pamilya Gutierrez ay hindi madaling makitungo. Narinig kong nag-imbita sila ng isang master." Bahagyang ngumiti si Luca, "Tito O'Connor, huwag kang mag-alala. Nakabuo na ako ng inner strength 1 buwan na ang nakakaraan." Natigilan si Thomas O'Connor, pagkatapos ay tuwang-tuwang sinabi, "Seryoso ka?
Siyempre, isa na akong first-rank inner strength expert ngayon. Medyo excited na sabi ni Luca. Oh, ang galing! Si Thomas O'Connor ay masigasig na lumakad at nakipagkamay kay Luca. Isang tunay na promising na binata, isang henyo na nakabuo ng inner strength sa mahigit 20 taong gulang lang. Sa oras na ito, biglang tumakbo si Noah O'Connor sa harap ni Bobby Aguilar at mayabang na sinabi, "Nandito na ngayon ang Luca ko, at hindi na namin kailangan, ang sayang, pwede ka nang umalis." Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar ngunit hindi nagsalita. Sa halip, tumingin siya kay Thomas O'Connor. Pero nagulat si Bobby Aguilar, ngumiti rin si Thomas O'Connor at sinabing, "Tama ang sinabi ni Bailey. Dahil nandito na si Luca, hindi ka na namin guguluhin." Kabanata 56. Kabanata 56, sirain ang lahat ng mapagkaibigang tirahan sa lungguhit isa. Nang marinig ang mga salita ni Thomas O'Connor, biglang nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar. Hindi niya inaasahan na sa isang kisap mata ay tatalikuran siya ni Thomas. "Tito Thomas, sino ang taong ito?" Tumingin si Luca Rogers kay Bobby Aguilar na may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Walang pakialam na sinabi ni Thomas O'Connor, "Nais kong tumulong siya, ngunit dahil narito ka, hindi na siya kailangan." "Tama na, Luca. Binubuli ako ng bastos na to, kailangan mong maghayganti para sa akin." Idinagdag ni Noah O'Connor, fuming. "Oh, so skilled fighter din siya." Napuno ng interes ang mga mata ni Luca. Pagkatapos ay lumakad siya papunta kay Bobby, walang pag-aalinlangan na nagtanong, "Inner strength expert ka rin ba?" "Hindi." Walang dalawang isip na sagot ni Bobby. Hindi nagsisinungaling si Bobby. Hindi niya talaga alam kung ano ang inner strength, dahil isa siyang cultivator. Sa mahigpit na pagsasalita, siya ay mas malakas kaysa sa sinumang tinatawag na inner strength expert. Ngunit nagkamali si Luca, sa pag-aakalang si Bobby ay isang mahina lamang na hindi pa nagkakaroon ng inner strength. Daring to stand up for others when you're not even an inner strength expert. Isang mapanuksong kislap ang sumilay sa mga mata ni Luca. Hindi na nag-abalang makipagtalo si Bobby kay Luca. Tumayo siya, tumingin kay Thomas at sinabing, "Kung ganoon, aalis na ako. Pero sana hindi mo ito pagsisihan." Tumawa si Thomas at sinigurado sa kanya, "Huwag kang mag-alala, hindi ako magsisisi." "Guro, ikaw." Si Alan ay mukhang sobrang galit. May sasabihin sana siya pero napatigil siya nang nakataas ang kamay ni Bobby. "Mr. Aguilar." Sa pagkakataong iyon, biglang tinawag ni Thomas si Bobby. Tumigil si Bobby sa kanyang paglalakad, tumalikod at sinabing, "Ano ito, Mr. O'Connor?" Tumawa si Thomas at sinabing, "Pwede mo bang ibalik ang Panax Ginseng Kami?" Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bobby, lalong lumakas ang pagkamuhi niya kay Thomas. "Ano, gusto mong tumanggi sa pagbabalik?" Napanganga si Noah. Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, "Hayaan mong may kumuha nito sa bahay ko bukas." Nabuli si Bailey, pero pinagtaksilan mo kami. Ay! Natahimik si Alan, hindi sigurado sa sasabihin. "Master, masyado nang malayo ang mararating mo." Hindi napigilan ni Alan na mapasigaw sa galit. Isang malamig na titig ang ibinigay ni Thomas kay Alan at pinagalitan, "Naaalala mo pa na ako ang iyong Panginoon." Si Bailey ay nabuli, ngunit pinagtaksilan mo kami. Ay! Natahimik si Alan, hindi sigurado sa sasabihin. "Alan, alis na tayo." Tinapik ni Bobby ang balikat ni Alan. "Kung aalis ka ngayon, hindi ka na magiging alagad ko. Simula ngayon, hindi na kita tuturuan ng martial arts." Malamig na sigaw ni Thomas mula sa likuran. Tumigil si Alan sa kanyang kinatatayuan, at tumingin sa kanya si Bobby. Tumalikod si Alan at hakbang-hakbang na naglakad papunta kay Thomas. Nang makita ito, hindi napigilan ni Tomas na tumawa ng malakas, "Iyan ang masunering alagad ko." Gayunpaman, nang makarating si Alan sa tabi ni Thomas, mukhang yumuko siya at sinabing, "Salamat sa paggabay mo sa mga nakaraang taon. Ngayon ay nakita ko na ang tunay mong kulay. Mula ngayon, wala nang pasasalamat sa pagitan natin." Ang pinagmuli ng nilalamang ito Nov, L.B.N.
Pagkasabi nito, pinunit ni Alan ang sariling manggas at inihagis sa lupa. Napakagandang pagpapakita ng pagsira sa lahat ng mapagkaibigang ugnayan. Naging yelo ang mukha ni Thomas. Alan, pag-isipan mong mabuti. Kapag umalis ka ngayon, hindi mo na matututunan ang martial arts ko. Sigaw ni Thomas mula sa likuran. Sa sandaling ito, napangiti si Bobby, ang mga kasanayang itinuturo mo ay hindi karapat-dapat na matutunan. Hahaha. Binata, huwag kang masyadong mayabang. Tumawa ng malakas si Thomas. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, maaaring makapangyarihan ka, ngunit sa paningin naming mga inner strength experts, wala ka. Patuloy sa pagtawa si Thomas. Ayaw nang tingnan ni Bobby ang mukha ni Thomas kaya hindi na siya nagsalita pa. Alan, alis na tayo. Tawag ni Bobby, saka naglakad papunta sa pinto. Kaka-rating pa lang ng 2 sa pinto nang biglang sumigaw si Luca, stop. Tumigil ang mga yabag ni Bobby. Nakatalikod kay Luca, malamig niyang sinabi, may iba pa ba? Ngumiti si Luca at sinabing, binalay mo si Bailey, kaya hindi pa tapos ang paggamit nito. Bobby scoffed, ano, tatayo ka ba para sa kanya? Tawa ng tawa si Luca, kapatid ko si Nola, syempre kailangan kong panindigan siya. Salamat, Luca. Ikaw ang pinakamaganda sa akin. Excited na sigaw ni Nola. Gusto kong baliin mo ang kanyang mga binti at lumuhad para humingi ng tawad sa akin. Mabangis na sabi ni Nola. Kabanata 57. Magiliw na hinawakan ni Luca Rogers ang buhok ni Nola O'Connor at ngumiti, sige, pangako. Nagsimulang maubos ang pasensya ni Bobby Aguilar. Lalo niyang kinasusuklaman ng mga babaeng tulad ni Nola O'Connor. Dahan-daang tumalikod si Bobby, magsasalita na sana, nang biglang iwinagayway ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na, bitawan mo siya. Tatay. Natapakan ni Nola ang kanyang paa sa loob. Saway ni Thomas, you little brat, get lost. Nanatili pa rin sa puso ni Bobby ang mahinang hangarin sa pagpatay. Mula nang maabot niya ang 5th layered chi refining stage, naramdaman niyang lumalamig ng lumalamig ang kanyang puso. Pero sa huli, nagpigil siya. Mr. O'Connor, ipinapayo ko sa iyo na disiplinahin mo ng maayos ang iyong anak, kung hindi, magdusa siya sa huli. Binigyan sila ni Bobby ng malamig na tingin bago umalis. Pagkaalis ni Bobby at ng iba pa, galit na sinabi ni Nola, Tay, ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo ako tinutulungang harapin siya, at hindi mo man lang hayaang bugbugin siya ni Luca. Tumingin si Thomas kay Nola at bumantong hininga, that kid has the Taylor family back on him. It's one thing to humiliate him, but if we actually hurt him, no one could bear the consequences. Nang marinig ito, nabawasan din ng husto ang pagmamataas ni Luca. Tanging si Nola lamang ang nanatiling matigas ang ulo, na iginiit. Wala akong pakialam sa pamilya Taylor, kailangan kong maghayganti. Umalis sina Bobby at Alan sa tirahan ng O'Connor. Sa pagbabalik, si Alan ay partikular na hindi mapalagay. Pagdating nila sa Dragon Rising community, biglang lumuhad si Alan sa lupa na may plop. Mr. Aguilar, I'm sorry, I didn't expect Thomas to be that kind of person. Lumuhad si Alan sa lupa, puno ng paninisi sa sarili. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby, binuhat si Alan at sinabing, it's not your fault. On the contrary, you surprise me. Tila hindi lubusang naintindihan ni Alan ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Bobby. Napabuntong hininga si Bobby, sa isang maruming kapaligiran tulad ng pamilyang O'Connor, ang pananatilang walang polusyon ay isang palatandaan na mayroon ka ng iyong mga prinsipyo. Si Alan ay nanatiling walang bahid, na medyo kahanga-hanga. Salamat sa papuri, Mr. Aguilar, sabi ni Alan na may ilang pagsisi sa sarili. By the way, biglang tumingin si Bobby kay Alan. Ngumiti siya, gusto mo bang linangin ang inner strength? Nagulat si Alan at nagmamadaling tumango, of course, I do. Ngumiti si Bobby, sige, pumunta ka sa pwesto ko sa loob ng 3 araw, at tuturuan kita. Talaga, talaga. Nanlaki ang mga mata ni Alan na parang hindi makapaniwala. Ngumiti si Bobby, ang salita ng lalaki ay parang pako. Kapag sinabi niyang may gagawin siya, gagawin niya.
Salamat, Mr. Aguilar. Tuwang-tuwa si Alan at muling lumuhod sa lupa. Pagkaalis ni Alan, umuwi na si Bobby. Si Edward Green ay gumawa ng isang kaldero ng tsaa para kay Bobby. Nang makita ang ekspresyon ni Bobby, nagtanong si Edward, Mr. Aguilar, anong problema? Napabuntong hininga si Bobby at ikinaway ang kanyang kamay, itong pamilyang O'Connor ay talagang tinuruan ako ng leksyon. Ha! Naguguluhan si Edward. Humigop ng tsaa si Bobby at sinabi sa sarili, sa ilalim ng magalang na panlabas, minsan ay nagtatago ng maruming puso. Kinabukasan. Maagang bumangon si Bobby at nagjogging sa Dragon Rising Community kasama si Edward. 30 laps, tumakbo ang dalawa ng mahigit 2 oras. Sa pagbabalik, pareho silang basang-basa sa pawis. Gayunpaman, habang humihingal si Edward, nanatiling steady ang paghinga ni Bobby. Mr. Aguilar, kailan mo ako tuturuan ng breathing technique na binanggit mo? Hindi maiwasang magtanong ni Edward. Ngumiti si Bobby at sinabing, huwag kang mabalisa, dahil nangako ako sayo, tuturuan kita. Habang nag-uusap sila ay nakarating na ang dalawa sa kanilang pintuan. Saktong pagdating nila sa pinto, nagulat si Bobby nang makitang may nakaparada na sasakyan sa labas. Sa tabi ng kotse, may nakatayong lalaki na nasa edad 50 anyos. Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar habang papalapit sa lalaki. Bago pa siya makapagsalita, binati siya ng lalaki, Mr. Aguilar, it's an honor to meet you. Lalo nitong ikinagulat si Bobby. Sino ka? Napatingin si Bobby sa lalaki at magalang na nagtanong. Nagpatuloy ang lalaki, maaaring hindi ako narinig ni Mr. Aguilar, ngunit ako si Anson Gutierrez, ang master ng Gutierrez Martial Arts School. Gutierrez Martial Arts School. Natigilan si Bobby. Ang parehong Gutierrez na may kompetisyon sa O'Connor Family Martial Arts School sa lalong madaling panahon. Nagtatakang tanong ni Bobby. Agad namang tumugon si Anson na may halong pananabik, hindi ko inaasahan na narinig ni Mr. Aguilar ang aming paaralan ng martial arts. Natawa si Bobby at hindi napigil ang mapasigaw, what a twist of fate. Hanem. Mukhang naguguluhan si Anson. Kinawean ni Bobby ang kamay niya, dahil nandito na si Mr. Gutierrez, please come in and have a seat. Walang pagdadalawang isip na sinundan ni Anson si Bobby sa looban ng villa. Edward Green, mangyaring gumawa ng tsaa, sabi ni Bobby. Tumango si Edward at, pagkaraan ng ilang minuto, nagdala siya ng isang pot ng tsaa sa mesa. Dahil dito ay humanga si Anson, hindi ko inaasahan na si Mr. Aguilar, sa kanyang pambihirang kakayahan, ay magiging napakakumbaba. Natawa si Bobby, Mr. Gutierrez, nambola mo ako. Ordinaryong tao lang ako. Kung ordinaryong tao ka, hindi tayo karapat-dapat na mabuhay, panunuya sa sarili ni Anson. Pinalaki ni Bobby si Anson, iniisip ang sarili. Tila may kaunting kaalaman sa kanya itong si Anson. Ano pong pinuntahan ako ni Mr. Gutierrez? Tanong ni Bobby. Kaagad na ikinaway ni Anson ang kanyang kamay, at may isang tao sa kanyang tabi na nagdala ng isang kahon ng regalo. Sa loob ng nakabukas na kahon ng regalo ay isang Panax Ginseng Kami. Bagamat hindi ito kasing halaga ng kay Thomas O'Connor, mahigit pa rin ito sa 10 taong gulang. Ito ay isang ligaw na ginseng na aking pinahahalagahan sa loob ng maraming taon. Sana ay tanggapin ito ni Mr. Aguilar, sabi ni Anson. Kumunot ang noo ni Bobby, umiling, I cannot accept a reward without merit. Mr. Gutierrez, if you have something to say, just say it. Saglit na nag-alinlangan si Anson habang sinasabing, sa totoo lang, may hinihiling akong pabor. He continued with a sigh, you know that our Gutierrez family is going to have a competition with the O'Connor Family Martial Arts School soon. Both sides will send their best disciples to compete. Kahit na ganoon ang kaso, sa katotohanan, lahat ay naghahanap ng panlabas na tulong. Ang O'Connor family ay may mas malakas na koneksyon kaysa sa amin, kaya ang tulong na hinahanap nila ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang maaari naming makuha. Saglit na huminto, pagkatapos ay idinagdag ni Anson na medyo nagsusumamo,
Kaya gusto kong hilingin kay Mr. Aguilar na irepresenta ang ating Gutierrez Martial Arts School sa kompetisyon. Nang marinig ito, halos maibuga ni Bobby ang kanyang tsaa. Kakapunta lang niya sa O'Connor family kahapon, and now the Gutierrez family is here today. Truly, fate plays with us. Hindi napigilan ni Bobby ang tumawa at umiling. Napatingin si Bobby kay Anson, nagtataka, hindi ba nag-imbita ng master ang Gutierrez family? Bakit ka pupunta sa akin? Pilit nang umiti si Anson, that was just to intimidate Thomas O'Connor. With our Gutierrez family's ability, what kind of master could we actually invite? Biglang naintindihan ni Bobby. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong intriga ang mga martial arts schools na ito. Nang makitang tahimik si Bobby, bumantong hininga si Anson at sinabing, alam kong hindi ko papayag si Mr. Aguilar. I'm sorry for bothering you. Dahil doon, tumalikod si Anson para umalis. Napatingin si Bobby sa umaatres na figure ni Anson at tumawa, Mr. Gutierrez, naiwan mo dito ang ginseng mo. Tumigil si Anson sa kanyang paglalakad, umiling-iling, wala nang dahilan para bawiin ang isang regalo kapag naibigay na. Column, Mr. Aguilar. Dahil doon, lumayo si Anson nang hindi lumilingon. Talagang naantig si Bobby sa ugali ni Anson. Bukod dito, nais ni Bobby na ipaalam kay Thomas O'Connor na ang tinaguriang master, si Luca, na inimbitahan nila ay wala. Maghintay. Tawag ni Bobby kay Anson. Kabanata 58. Lumingon siya at magalang na sinabi, Mr. Aguilar, may kailangan pa ba kayo? Tumayo si Bobby Aguilar at ibinalik ang ginseng kay Anson Gutierrez. Nagulat si Anson Gutierrez at medyo nanginginig, Mr. Aguilar, ano ang ibig mong sabihin dito? Walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar, I promised you, and I assure you na talagang mananalo ang Gutierrez Family Martial Arts School. Itong ginseng naman, pwede mo nang bawiin. This time, tutulungan na kita ng libre. Si Bobby Aguilar ay partikular na naiinis sa ugali ng O'Connor family. Bukod dito, ang saloobin ni Anson Gutierrez ay napakagalang, na bumuo ng isang matalim na kaibahan sa Thomas O'Connor. Kahit walang ginseng, tutulungan pa rin ni Bobby Aguilar ang Gutierrez family. Natigilan muna si Anson Gutierrez saka tuwang-tuwang sinabing, Mr. Aguilar, seryoso ka ba? Talagang, walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Tuwang-tuwa si Anson Gutierrez at ipinaalala, Mr. Aguilar, I heard that Thomas O'Connor has invited an inner strength expert. You have to be careful. Pagkarinig nito, walang pakialam na sinabi ni Bobby Aguilar, kaya ko siyang durugan gamit ang isang daliri. Ang isang first rank na dalubhasa sa panloob na lakas ay walang mga kwalipikasyon para lumaban kay Bobby Aguilar. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat ng ilang beses, umalis si Anson Gutierrez sa Dragon Rising Community. Ang petsa ay itinakda para bukas, na ikinatuwa ni Bobby Aguilar. Hindi pinansin ng mga ordinaryong tao ang kompetisyon ng dalawang ito. Ngunit para sa ilang mayayamang tao at martial artist, ang kompetisyon na ito ang pinagtutuunan ng pansin, at ang ilan ay nagsimulang tumaya. Ang O'Connor at Gutierrez families ay maraming taon nang nakikipagkumpetensya, mula sa mga unang paghaharap ni Thomas O'Connor at Anson Gutierrez hanggang sa mga tunggalian ng kanilang mga alagad, na ang Gutierrez family ay natatalo sa bawat pagkakataon. Ngunit ang Gutierrez family ay hindi magpapahuli sa anumang pagkakataon na makipagkumpetensya sa O'Connor family. Naniniwala si Anson Gutierrez na hanggat hindi siya namamatay, maaari siyang magtagumpay. Kinabukasan, tinanggihan ni Bobby Aguilar ang alok ni Anson Gutierrez na magpadala ng kotse para sunduin siya. Siya, sina Edward Green, at Alan, ay magkasamang pumunta sa River City Gymnasium. Maraming tao ang maagang nagtipon sa gymnasium, at ang mga tiket ay naibenta sa 4 na numero. Naghihintay na doon sina Thomas O'Connor, Nola O'Connor, at iba pa. Luca, kailangan mong matapos ng maaga, dahil mamaya kailangan ko pang mag-shopping. Masungit na sabi ni Nola O'Connor. Ngumiti si Luca Rogers at sinabing, ano ang kawili-wili sa pamimili? Kapag natapos na, dadalhin kita sa isang high-end na dance party.
Wow talaga! Nagliwanag ang mga mata ni Nola O'Connor, at tuwang-tuwang sinabi niya, "Salamat, Luca." Umupo si Thomas O'Connor sa isang tabi na bahagyang nakapikit, na pinagtibay ang kilos ng isang master. Nilapitan siya ng mga lokal na negosyante ng River City at madalas siyang binati. Makikita na medyo mataas ang katayuan ni Thomas O'Connor sa River City. "Master, nandito si Anson Gutierrez," bulong ni Ronan Russell sa tenga ni Thomas O'Connor. Nang marinig ito, biglang iminulat ni Thomas O'Connor ang kanyang mga mata at tumingin sa pasukan. Ngumiti siya at sinabing, "Let's go meet our Mr. Gutierrez." Dahil doon, tumayo siya at inakay sina Luca Rogers, Ronan Russell, at iba pa patungo kay Anson Gutierrez. "Mr. Gutierrez, long time no see." Nakangiting sigaw ni Thomas O'Connor. Tumingin si Anson Gutierrez kay Thomas O'Connor at magalang na yumuko, "Mr. O'Connor, medyo maaga kang dumating." Napangiti ng mahina si Thomas O'Connor, "Well, buti na lang matapos ng maaga at umuwi. Tutal busy naman ang lahat." Tungkol sa pang-aasar ni Thomas O'Connor, hindi gaanong sinabi ni Anson Gutierrez. "Ha? Bakit hindi ko nakikita ang alagad mo?" Lumingalinga si Thomas O'Connor, bumaling ang tingin niya sa kasambahay ni Anson Gutierrez. "It can't be this little guy, right?" Looking at him, baka kahit isang suntok lang hindi niya kayang tiisin. Tumawa ng malakas si Thomas O'Connor. "Ikaw." Agad nagalit ang attendant ni Anson Gutierrez. Magsasalita pa sana siya ay pinigilan siya ni Anson Gutierrez. Tumawa si Anson Gutierrez at sinabing, "Mr. O'Connor, hindi siya. Hindi pa dumarating ang alagad ko." Natatakot ba siyang lumapit? Ngumisi si Thomas O'Connor. "Coming or not, it's all the same. He'll lose either way." Tumawa si Luca Rogers. Bumaba ang tingin ni Anson Gutierrez kay Luca Rogers, pagkatapos ay tumawa ito at sinabing, "Siguro nga disipulo ito ni Mr. O'Connor, tama." Sabi ni Thomas O'Connor ng may pagmamalaki, "Eksakto. Ang pangalan niya ay Luca Rogers, isang first-rank na dalubhasa sa panloob na lakas." Bahagyang nagbago ang mukha ni Anson Gutierrez. Tila totoo ang mga alingaw-ngaw, at talagang nag-imbita si Thomas O'Connor ng isang dalubhasa sa panloob na lakas. "Mr. Gutierrez, sa tingin mo ba kailangan pang makipagkumpetensya?" Tumawa si Thomas O'Connor. Magalang na sagot ni Anson Gutierrez, "Nothing is set in stone, so there's no rush. Wala masyadong tao sa River City na makakalaban sa Luca ko." Napabuntong hininga si Nola O'Connor. Ngumiti si Anson Gutierrez at tumingin kay Nola O'Connor, "Miss Nola, hindi ba dapat nag-aaral ka sa ganitong oras? Paano ka magkakaroon ng oras para manood ng kompetisyon kasama ang iyong ama?" Kumunot ang noo ni Thomas O'Connor. Si Nola O'Connor ay pinalayaw at sinira sa River City, na nakakuha ng isang kilalang reputasyon. Alam ng lahat ang anak na babae ni Thomas O'Connor ay masungit, at siya ay pinatalsik mula sa kanilang mga paaralan sa nakalipas na nakaraan. Maliwanag, sinasadya ni Anson Gutierrez ang sugat ni Thomas O'Connor. "Maaari akong pumunta kung saan ko gusto, matanda. It's none of your damn business." Nagmura si Nola O'Connor. Tumawa ng malakas si Anson Gutierrez at hindi pinansin ang mga miyembro ng O'Connor family. Naupo ang lahat sa kinatatayuan ng mga manunood, naghihintay na magsisimula ang kompetisyon. Sa isang kisap mata, mahigit 10 minuto na ang lumipas. "Sabi ko, Mr. Gutierrez, bakit hindi pa dumarating ang lalaki mo?" Mapanuksong tanong ni Thomas O'Connor. "Huwag kang mag-alala, baka matraffic lang," ani Anson Gutierrez. Bisitahin ang novin.com para sa pinakamagandang karanasan sa pagbabasa ng nobela. "Hey, traffic jam ba?" O takot na takot siyang lumapit. Ngumisi si Thomas O'Connor. "Mr. Gutierrez, paano ito?" Biglang nagsalita si Luca Rogers. "Dahil hindi pa dumarating ang iyong mga alagad, bakit hindi na lang kita ipaglaban?" Naikuyom ni Luca Rogers ang kanyang kamao. "Kung hindi mo ako kapareha, hindi na kailangan pang dumating ang iyong mga alagad." Ang pangit ng mukha ni Anson Gutierrez. Halata namang pinapahiya siya ni Luca Rogers.
Para kay Thomas O'Connor na magpadala ng isang alagad para labanan siya, matalo man siya o manalo, magiging katatawanan kung lumabas ang balita. Ako, Mr. Gutierrez, pasensya na po sa pagiging late. Akmang sisang-ayon si Anson Gutierrez, biglang nagmula sa entrance ang boses ni Bobby Aguilar. Nakita nila si Bobby Aguilar, naglalakad papunta sa Anson Gutierrez kasama sina Alan at Edward Green. Kabanata 59. Si Bobby Aguilar, kasama sina Alan at Edward Green, ay dahan-daang naglakad patungo sa mga tao. Mr. Aguilar, nandito ka na. Nang makita si Bobby Aguilar, nakahinga ng maluwag si Anson Gutierrez. Ang mga mukha ni Thomas O'Connor at ng iba pa, gayunpaman, ay naging malungkot. Ikaw. Ipinikit ni Thomas O'Connor ang kanyang mga mata at nagsalita. Ngumisi si Bobby Aguilar, bakit hindi ako pwede? Tataksil ka, lumipat ka na talaga. Tinuro ni Nola O'Connor si Bobby Aguilar at nagmura. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar, nginisyan at sinabing, taksil. Anong relasyon ang ibinabahagi ko sa iyo? Anong basura? Kapag naabot na namin kayo, hindi ka na maghahanap ng iba, hindi mo ba naiintindihan? Nagpakita ng pagmamataas si Nola O'Connor. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Nola O'Connor, at sinabing, huwag mong ipagpalagay na lahat ng tao sa mundo ay iyong ama at kailangan kang magparaya. Kung hindi ka babae, matagal na kitang sinaktan. Nang marinig ito, hindi lamang napigilan ni Nola O'Connor ang kanyang sarili, ngunit naging mas agresibo. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa mukha ni Bobby, sumigaw, halika, subukan mong hampasin ako. Ikaw, sa sobrang galing. Ngumisi si Bobby Aguilar, paumanhin, hindi ako pumapatol sa mga aso. Ikaw. Galit na galit si Nola O'Connor, handa nang kumilos. Sa sandaling ito, hinaranggan ni Luca Rogers si Nola at ngumiti, Bailey, ayaw mo bang mag-higanti? Hindi ba magandang pagkakataon ito? Biglang natauhan si Nola O'Connor, na tuwang-tuwang sinabi, oo. Luca, dapat bugbugin mo siya ng masama para sa akin. Huwag kang mag-alala. May bakas ng kabangisan sa mga mata ni Luca Rogers. Bahagyang tumanggo din si Thomas O'Connor, indeed, a fair competition. Kahit ang pamilya Taylor ay walang masabi. Si Anson Gutierrez, na nakatayo, ay nalilito at hindi maintindihan kung ano ang mga kakilala. Sino bang makakaalam ng ganyang basura? Naiinis na sumangot si Nola O'Connor. Ay nangyari. So magkakilala kayo? Nagdududang tanong ni Anson Gutierrez. Napangiti ng mahina si Thomas O'Connor, nag-cruise ang landas namin, kaya hindi kami magkakilala. Sino bang makakaalam ng ganyang basura? Naiinis na sumangot si Nola O'Connor. Hindi mapakali si Bobby Aguilar na makipagtalo sa kanila, at hindi tumugon. Umupo silang lahat sa audience section, tahimik na naghihintay sa pagsisimula ng kompetisyon. Sa ngayon, marami na ang nakarating sa pinangyarihan. Hindi ba't si Bobby Aguilar ang batang yun? Yung nagpakita sa bangkit ng pamilya Taylor hindi pa nagtagal. Oo, narinig ko na binali pa niya ang braso ni Benjamin Hill. Talagang tumataas ang batang ito kamakailan, medyo maimpluwensyang siya sa ating River City. Kung wala ang pamilya Taylor, wala siya. Ang mga tao ay puno ng iba't ibang mga komento, ngunit hindi marami ang may mataas na pag-asa para kay Bobby Aguilar. Luca, gusto kong baliin mo ang paa niya para mailabas ang galit ko. Mabangis na sabi ni Nola O'Connor. Napangiti ng mahina si Luca Rogers, okay, as you wish, I will break both his legs. Subaybayan ang kasalukuyang novel sa Novel.com. Bagamat napakababa ng kanilang pag-uusap, malinaw na naririnig ito ni Bobby Aguilar. Talagang walang awa. Bakas sa mukha ni Bobby Aguilar ang lamig. Para lang sa isang verbal dispute, gusto nilang baliin ang mga paa ng isang tao. Tunay na dominante. Sinamon sila ni Bobby Aguilar ng malamig na tingin, at nagdesisyon. Noon lang, naglakad ang host papunta sa platform. Sa pagpapakilala ng host, opisyal na nagsimula ang kompetisyon. Luca, hindi na kailangang magpigil. Bago umakyat sa entablado, sinigawan ni Thomas O'Connor si Luca Rogers.
Bahagyang yumuko si Luca Rogers, sinabing, "Uncle Connor, please rest assured." Si Anson Gutierrez, gayunpaman, ay medyo nag-aalala, at Bamulong, Mr. Aguilar, mangyaring mag-ingat. Ang mga mandirigma mula sa O'Connor Family Martial Arts School ay sikat na walang awa. Ngumiti si Bobby Aguilar, "Mr. Gutierrez, huwag kang mag-alala." Nakatayo sa stage ang dalawang lalaki, medyo nakatingin sa isa't isa. Luca Rogers hooked his mouth into a cold smile, saying, "Anak, maaari ka pa ring magsisi ngayon. Basta't humingi ka ng tawad kay Bailey, mapapatawad kita." Gayunpaman, umiling si Bobby Aguilar, paumanhin, "Huli na. Napagpasyahan ko na huwag kang paalisin." Nang marinig ito, hindi napigilan ni Luca Rogers ang mapatawa. Mayabang. "Ngayon ay hahayaan kitang maranasan kung ano ang pakiramdam na humarap sa isang inner strength expert." Sumigaw si Luca Rogers, at ang kanyang panloob na lakas ay nagsimulang dumaloy ng mabilis sa loob ng kanyang katawan. "Mamatay." Umungol si Luca Rogers at sinugod si Bobby Aguilar habang nakakuyom ang kamao. Ang hakbang ni Luca Rogers ay lubhang walang awa, na nagpadala ng patayin si Bobby Aguilar. Lalo nitong pinalamig ang mukha ni Bobby Aguilar. "Anong klaseng puot? Anong uri ng sama ng loob? Gusto niya talaga akong patayin." Ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, at bumulong sa sarili. Karapat-dapat na maging estudyante ni Master Connor. Ang bilis. Lalong nagiging makapangyarihan ng O'Connor Family Martial Arts School. Malamang tapos na ang batang ito. Sa sandaling ito, naabot na ni Luca Rogers ang mukha ni Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay nanatiling tahimik, malamig na nakatingin kay Luca Rogers. Akmang tatama na ang kamao niya kay Bobby Aguilar, biglang itinaas ni Bobby ang kamay niya at sabay, snap, hinawakan niya ang kamao niya. Kabanata 60. Agad na naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Luca. Nabalot ng ganap na katahimikan ng eksena. Anong nangyari? May bumulong. Si Nola, mula sa labas ng entablado, ay sumigaw, "Luca, itigil ang panggugulo at bilisan mo at bugbugin siya." Nang marinig ang sigaw ni Nola, hindi napigilan ni Luca na magmura sa kanyang puso. Hindi naman sa ayaw niyang gumalaw. Damn it, hindi siya makagalaw. Ito ba ang tinatawag mong inner strength? Bakas sa mukha ni Bobby Aguilar ang pangungutya. Kinagat ni Luca ang kanyang ngipin at galit na sumigaw, "Huwag mo akong maliitin." Pagkasabi niyon ay naikuyom niya ang isa pa niyang kamao, itinutok iyon sa ulo ni Bobby. Sa pagkakataong ito, hindi na kumikibo pa si Bobby, hinayaan siyang bumasag sa kanya ng kamao ni Luca. Sa pamamagitan ng tunog ng thump, nanatiling hindi natinag si Bobby. Samantala, pakiramdam ni Luca ay para siyang nasuntok ng bato, sumasakit ang kanyang mga buto. Paanong posible iyon? Lalong sumama ang mukha ni Luca. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya sa suntok na iyon, ngunit hindi man lang ito nasaktan ni Bobby. Paano ito naging posible? Mukhang ang panloob na lakas na ito ay walang espesyal. Ngumisi si Bobby. Kinagat ni Luca ang kanyang mga ngipin, pilit na sinusubukang pakawalan ang kanyang kamay, ngunit natuklasan niyang walang halaga ang kanyang lakas sa harap ni Bobby. Sa sandaling ito, ang puso ni Luca ay nababalot ng hindi maipaliwanag na takot. Wala siyang laban sa lalaking nasa harapan niya. Sa puntong ito, ang tanging gustong gawin ni Luca ay tumakas. "Luca, bilisan mo at baliin mo ang braso niya, huwag ka nang maawa." Sigaw ni Nola mula sa bleachers. Nang marinig iyon, parang gusto na niyang mamatay si Luca. Gusto niyang puntahan at sampilan si Nola sa mukha. "Gusto mong baliin ang braso ko?" Panunuya ni Bobby. Napuno ng malamig na pawis ang noo ni Luca, at mabilis itong umiling, Hindi, wala akong intensyon." "Talaga?" Ngumisi si Bobby. Itinaas niya ang kamay, marahang tinapik ang dibdib ni Luca. Na may tunog na, kumakatok. Lumipad patagilid ang buong katawan ni Luca. May matinding kirot na nagmumula sa kanyang tadyang, na nahihirapang huminga. Ang eksena ay ganap na tahimik. Napanganga ang lahat sa nangyari kanina, parang hindi makapaniwalang totoo. Ang hampas ng palad na iyon. Parang wala man lang lakas. Paano ito posible?
Nanlaki ang mga mata ni Thomas O'Connor, ang kanyang mukha ay hindi kapani-paniwalang pangit. Luka. Nang makita ito, nagmamadaling tumakbo si Nola sa entablado. Tinulungan niya si Luka na tumayo at saka galit na sumigaw, "Bobby Aguilar, paano ka naging malupit para gawin ito sa aking Luka? Wala ka bang kahihiyan?" Nang marinig ni Bobby ang sinabi ni Nola, hindi napigilan ni Bobby na matawa. Ipokrito talaga itong si Nola. On the spectator stands, Anson Gutierrez laughed heartily, saying, "Mr. O'Connor, parang walang kwenta ang inimbitahan mong katulong." Namutla ang mukha ni Thomas, puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Kung alam niyang magiging ganito siya, hindi niya sinubukang itaboy si Bobby. Ngayon, hindi lang niya nasaktan si Bobby, nasira rin ang kanyang reputasyon. "Mr. O'Connor, dahil hindi na rin makatayo ang alagad mo, sa tingin ko ay hindi na niya kailangang ipagpatuloy, di ba?" Anson Gutierrez said with a faint smile. Kahit nainis si Thomas, wala siyang mapupuntahan sa puntong ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tumayo, at sumigaw, "Ito ay isang pekeng laban." Sinuhulan ni Anson Gutierrez si Luka upang matalo, iyon lang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong madla ay nagkagulo. Biglang nalaman ng mga tao ang katotohanan. No wonder. I knew it, there's no way na si Bobby ang maging katapat ni Luka. Sigaw ng isang tao sa audience. Eksakto, at mahina at walang lakas ang suntok ni Bobby, paano pa kaya nito natapon ang isang tao hanggang ngayon? Wala talagang kahihiyan ng Gutierrez Family Martial Arts School. Subaybayan ang kasalukuyang novel sa Novel.com. Kaya pala ganun. Alam kong hindi matatalo si Luka. Bulalas ni Nola sa realisasyon sa entablado. Pagkatapos sabihin iyon, tinapik pa niya ng mariin si Luka, at sinabing, "Luka, bagay ka talaga, hindi mo sinasabi sa akin ng maaga, tinatakot ako hanggang sa mamatay." Nagkaroon na ng bali ng tadyang, napangiwi si Luka sa sakit pagkatapos ng sampal ni Nola. Sinaman niya ng tingin si Nola, gusto niyang sakalin ang tanggang babaeng ito. "Luka, anong problema? Bakit ganyan ka makatingin sa akin?" Ungol ni Nola. Luka gritted his teeth, forced himself to say, "No. No problem." Nang makitang buo ang opinyon ng publiko sa kanyang panig, hindi napigilan ni Thomas na mapangiti. "Trying to fight me. Malayo pa ang mararating mo." Walang pakialam na sabi ni Thomas. Namula ang mukha ni Anson, at nagnganga ang kanyang mga ngipin, na nagsasabing, "Thomas, ikaw ay lubos na kasuklam-suklam. Hahaha. Diskarte ang tawag dito." Hindi nahihiya si Thomas, bagkus ay ipinagmamalaki. "Anson, paano kung nanalo ka sa laban? Natalo pa rin ang martial arts school mo." Masungit na sabi ni Thomas. "Ikaw." Galit na galit, walang paraan si Anson na harapin si Thomas. Tumayo si Thomas at walang pakialam na sinabi, "This farce should end now." Lahat ng tao dito ay malinaw na nakita kung anong klaseng karakter ang Gutierrez Family Martial Arts School. Ako naman, hindi ko na sila sasamahan sa mga laro nila. Palm. Matapos ihagis ang mga salitang ito, tumalikod si Thomas at umalis. Nadama niya ang labis na pagmamalaki sa kanyang mahusay na nagagawang umangkop at mabilis na pag-iisip. Tahan na. Pero sa pagkakataong iyon ay biglang sumigaw si Bobby mula sa stage. Napahinto si Thomas sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya at ngumiti ng mahina, "May sasabihin ka pa ba?" Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, "Mr. O'Connor, simula ng inangkin mo na sinuhulan ni G. Gutierrez si Luka, paano ito, pumunta ka at makipag-match sa akin."